Okay, good morning sa inyo. Pag-usapan natin ngayon itong panibagong request na naman ng mga mautogs. Starting May 26 daw po hanggang June 15 na naman. Bakit baka dalawang linggo lang, 'di ba? No remittance daw po. Bakit hindi niyo pagawing 2 taon? Right? Oh, 'di ba 2 taon? Kasi alam niyo ang purpose nito. Hindi naman ho para talaga pinsalain ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang purpose naman po nitong no remittance na to ay para magutom yung mga kaanak ng mga OFWs, para hindi sila makabayad sa eskwelahan, maranasan nila yung hirap dahil nga walang tawag dito, walang padala sa kanila, 'di ba? So iisipin dapat ng mga kaanak nang dahil kay PBBM naghirap ang buhay nila. Hindi ba? Yung kanilang kaanak hindi tuloy nagpapadala ng pera kasi natatakot baka makurap. Yun naman yung purpose talaga kung bakit ganyan. Hindi naman alam naman po ng mga yan na imposibleng mapilay nila ang ekonomiya ng bansa. Dahil unang-una, hindi naman po lahat ng mga OFWs katulad po nila, mga baliw. 'Di ba? Mga malala pa sa mga anay, at least yung mga NPA, mga komunista, they have ideology na basehan ng kanilang damdamin, ng kanilang paniniwala na sa tingin nila ito'y para sa bansa. Pero itong mga taong ito, ginagawa lang naman nila ito para lamang po sa tao, para sa mga Duterte. 'Di ba? So, they don't fucking care kung ano magiging epekto ng ginagawa nila. Mabuti na lang, talagang hindi makaka-apekto. Dahil gaya nung nakaraan, request nila, zero remittance. Ano ho nangyari? Di ba? Ang ginawa ng mga loko-lokong DDS din, a day before the date, nagpadala na sila. And then after, dinoble pa nila. Paano nating nalaman? Ay naku po, may mga kilala naman tayong mga OFW sa mga DDS. Tuwan-tuwa yung kanilang mga kaanak. Pagdating ng pera dito, dahil dinoble nila, tuwan-tuwa. Gala to the max, hairy bond to the max, gastos dito, gastos doon. Nakatulong pa yung panawagan nila dahil may mga nataranta, nagdoble ng padala. Kasi baka nga ang sumunod raw, baka yung remittance center ay hindi natanggapin ang padala ng mga Pilipino. Para mapuwersa ang lahat at mapilay ang ekonomiya ng bansa natin ng Pocha. So ito ngayon ang challenge ko sa kanila. So sa lahat ng may mga kamag-anak na DDS, parating sa kanila na pinagtatawanan lang po sila sa Pilipinas diyan sa kanilang no remittance days. So gawin po nila kasi itong 2 years, 'di ba? Para 1 taon bago bumaba si PBBM, 'di ba? Makikita nila na 2 taon silang pinabayaan ng kanilang DDS na kamag-anak para kay Digong, pero meron pala tayong free college, meron pala tayong murang bigas na ma-afford nila, 'di ba? 20 pesos na magandang klaseng bigas. 'Di ba? Mas maganda yung ganon. Ngayon, ito pa ho yung ito yung panawagan, baka kala nyo wala. Ayan OFW worldwide, zero remittance, May 26 to June 15. A peaceful, such a stupidity. Diba? Expression of our opposition to the impeachment trial of our beloved Ma'am Inday Sara Zimmerman Duterte, Vice President of the Philippines. Itong mga taong ito, walang sense of accountability. Ako, sabi ko nga sa inyo kahit na ang ating presidente si PBBM, sabihin nilang merong ninakaw na pera. Lagi ko lang sinasabi, sampahan nyo ng kaso pagbaba sa pwesto. Papanagutin ninyo. Ganun ang gawin nyo. Diba? Para magkaalaman kung meron ba talaga kayong matibay na ebidensya o wala. Diba? Etong mga itong mga DDS, wala sa kanila yon.
Pero galit na galit kapag kapag cheater yung boyfriend nila, yung asawa nila, galit na galit. Pero pagdating sa mga Duterte, ginagago naman sila. Todo pa rin, todo support pa rin. Baka ipagpatayo pa nila to ng kapilya. To our esteemed President, His Excellency Ferdinand Marcos Jr., distinguished senators and members of the House of Representatives, we the DDS supporters worldwide wish to express our strong opposition to the impeachment trial. We urge you, Diyos ko po, tanong ko lang sa inyo, ilan po ba itong mga DDS overseas na to? 10 piraso? So, yung nakaraan po na overseas votes natin, overwhelmingly, nakuha po nila. Pero Diyos ko, ilan lang po ang boto? Di ba? Ilan lang ang boto? Wala ngang 1 milyon ang boto nila na nai-contribute eh. Lahat-lahat na yun including yung mga hindi po DDS votes. Di ba? Walang 1 milyon. Nakano ng mga to. Na ang lakas kong makapagbanta, di ba? Sabi, we urge you to listen to the voice of the majority. What the fuck? Marunong ba ng math ang mga to? Rather than the political ambitions that drive this process. And the results of the recent election are clear. Tama, maliwanag ang resulta nung nakaraang halalan. Diba? Walang Duterte magic. Mismo sa Duterte camp. Ilan po? Quiz tayo ngayon, mga kapatid. Quiz. Ilan ang kandidato ng mga Duterte sa pagkasenador? Diba? Ilan lang yung nakapasa? Ilan lang yung nanalo? 3. 2 nga lang ang PDP, partido pa ni Digong, 'di ba? Si Bongo, delikado rin si Sara kay Bongo, 'di ba? Delikado rin si Sara kay Bongo dahil alam naman natin na merong merong parang hindi magandang pagkakaunawaan. And there was a video na dinedma lang ni Sara nung binabati niya yung mga kandidato. Kaya sabi nung iba, grabe Bongo. Parang hindi ito ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa lahat ng mga DDS candidates nila. Pero grabing ginawa ni Sara na dedmahin, parang basura lang siya doon sa entablado. Sabi nga biro nila, mabuti pa ang gawin mo, Bongo, bumoto ka ng yes sa impeachment ni Sara. Diba? Napanood nyo ba yun? Teka, hanapin ko nga yun. Meron akong nakitang ganong video kahapon Wait a second. Oops. Oh no. Eto pa. Tapos ito pa sa House of Representatives, di ba? Out of 115 na mga kongresista, na mga backers ng impeachment, 15 lang po yung natalo. 100 po yung nakabalik. Yung mga prosecutors, si Jill Bongalon ang hindi po alam ko hindi makakabalik si Jill Bongalon, talo yung party list nila. Diba? Pero ang ipinalit naman sa kanila, 2 lang naman silang hindi na makakasama, pero yung pumalit sa kanila mga Batikanong lawyer na rin, at saka si Sel Jokno at saka si Leila de Lima, na talagang merong personal na alitan talaga with the Dutertes. So, ibig sabihin, talagang tututukang maigi yung impeachment na yan bilang mga prosecutors. Diyan masusubok then ang galing nila at galing ng mga abogado na magdidepensa kay Sara. Kompleto 'yon, from senior to may mga mga bagong abogado raw na isasabak doon sa depensa. Diyan natin makikita yan. 'Di ba? Tapos sa mga LGUs sa Davao Region, sa Davao City po talagang nakupo ng mga Duterte lahat ng posisyon. Pero paglabas po ng Davao City, the Davao Region itself, mga kaalyado po, hindi ni Digong, bagkus ni PBBM or ni Martin Romualdez,
ang nagsipanalo. Paano ngayon yan? Pagdating naman dun sa senador, di ba? Ang alyansa ay nakapagpanalo ng 5. Pinamigay pa natin si Camille. Kasi, ano si Camille layas Di ba? Pero technically, 6 ang naipanalo out of 10 candidates. Ngayon, ang tanong ko, ilan po ba ang kandidatong pagkasenador nitong mga Duterte? Di nyo alam? Ilan yung kanilang mga kandidatong senador? Pakitype. Ilan yung naipanalo lang nila? 3. Di ba? Tingnan ko, may nakasagot kanina. 3 out of 10. 10 ba ang kandidato nila? Hindi po 10. Ang tawag dito, ang kandidato po ng PDP o ng mga Duterte, okay? Ang kandidato po ng mga Duterte ay 14. Alam niyo ba yon? The Duterte, plus yung inendorso mismo ni Digong na si Gringo Onasan at saka si Ariel Quirubin. Bakit? Videohan pag Facebook na daw. Bibidyohan mo siya. Bayaran mo muna siya tapos. Sorry. Dumating yung parcel ko kasi na umorder ako ng gimbal. Tapos yung dalawa naman po, yung dalawa, Ariel Quirubin, tapos si Ariel Quirubin, si Gringo Onasan, kay Duterte matanda. Doon sa anak, ang inendorso naman po nila at ito ang inirereklamo ni sino nga yung ni Banat Bay, 'di ba? Na mismo ng PDP laban binastos nila si Digong. Hindi nila nirespeto ang dalawang inendorso niyang idinagdag niya sa Duterte. Nagdagdag doon ang galing kay Sara, si Amy Marcos at saka si Camille Villar. Imagine, they had 14 candidates. Di ba? Mula sa PDP laban, mula sa independent, na mga wala rin namang tiwala sa PDP laban, kaya hindi nag-member. Di ba? 14 po ang kanilang kandidato. No? 14. Paano magiging 12? Yun na nga, binanggit ko na nga 10, Duterte. Plus 2, inendorso ni Digong. Plus 2, inendorso ni Sara. Lahat po yun isinubo sa mga DDS. Di 14, di ba? 10 plus 2 plus 2, 14. No. Di ba? So, talagang dismal failure yung nangyari sa kanila. Dapat nga itong nangyari kay Duterte, dapat nag-translate ito kung paano yung victory niya doon sa Davao City, dapat po nangyari ganun din nationwide. Yun ang talagang tagumpay. Pero kung yung hanggang doon ka lang sa iyong baluarte, hindi, normal na yan 'Di ba? Normal na yan. Ito pa, sabi, we ask you, do not fear the reactions from the people. Should this continue? This peaceful campaign has the potential to create significant change in our country. Wait, is there not a way for both parties to reconcile? We have no desire for conflict or go against the government. Okay, in regards to reconciliation, mga kapatid, diba, nagsalita naman na ang Pangulo. Magkaiba po ang reconciliation ng mga DDS at saka ng Marcos administration. Ano ho ang pinagkaiba? The President himself said, bukas siya sa mga approach ng pagkakaisa. Pero basta, huwag na silang manggugulo. Di ba sinabi niya yon? Ibig sabihin, sabi pa nga niya, yung impeachment, hayaan na natin yan. Nandiyan na sa Senado yan. Ibig sabihin, let the rule of law, di ba, do its course. And then, sa DDS naman po, ang kanila pong reconciliation, ang idea nilang reconciliation is forget everything.
Katulad ng kung papaano nga trinete noong January 13 ng Iglesia ni Cristo ang Marcos administration. 'Di ba? Pagkatapos nila ng rally. Oh. Ngayon, ginawa naman nila, in-endorse nila kahit na hindi naman dapat i-endorse. Hindi karapat-dapat na ma-endorse. So pinag-i-endorse nila. Lahat ay puro mga kontra sa impeachment. Pero, salita rin ng taong bayan, si Bong Revilla talo. At ngayon nga daw magdidemanda doon sa mga nanira sa kanya. Diba? So, ang gusto nila mangyari dyan ay para hindi daw magkagulo, so huwag i-impeach si Sara. Anong gagawin natin? Nasaan ang accountability? Diba? Wala pong matinong unity. Walang matinong national unity kung walang accountability. Kawawa naman po yung matandang kinukundina natin na nagnakaw ng mangga. Diba? Kawawa naman yung adik na pamilyado na nang hold up, nakulong. Ano to? Dahil ba hindi sikat? Hindi dahil dahil wala siyang botante na 600,000 katao? Tapos walang mga OFW supporters, 'di ba? Walang religious backers, walang religious groups na backer, 'di ba? Kawawa naman pala. So pagka ganun ho, na walang that's injustice. No, sa Tagalog po ng injustice, alam niyo kung ano? Injustice. Ganun ang gusto nilang mangyari. No. Huwag niyo nang i-persecute ang mga Duterte. Bati-bati tayo. Kaya nga sabi ni Attorney Claire Castro, hindi magpapadikta ang Pangulo o hindi niya tatanggapin ang kung sino man na magdidikta ng ng mga kondisyones sa reconciliation. Yun ang sabi ni Attorney Claire. Kasi para ka namang ginagago nun. 'Di ba? Naging open ka na nga sa reconciliation. Tapos ang gusto pang mangyari, arborin mo sila. Huwag na lang tayong magkasundo. Ganun lang naman yan kasi there's no guarantee na talagang mananahimik yung mga yan. Di ba? What will happen is they will brag na kayang-kaya nilang, di ba, paikutin sa kanilang mga kamay ang gobyerno. Dahil malakas sila, they have backers. Di ba? So wag na tayong magkasundo. Di ba? I-persecute si Sara, tuloy ang impeachment. Ayaw magpaliwanag doon sa mga representante ng taong bayan. Diyan siya ngayon sa impeachment court. Hindi ko naman nahangad ng ang conviction kasi malabo conviction diyan dahil doon sa mga senador natin na alam ko na ang sasabihin ng mga yan Hindi po tayo kami Diyos. Personally, ako po hindi po Diyos. Ako po'y halal ng bayan. Tao rin katulad yung nagkakasala at nagkakamali. Kaya wala po akong karapatang humatol sapagkat nasusulat. Diba? Ang humahatol ay hahatulan kung patay tayo. Gagaguhin na tayo ng mga senador natin. Pero ang pinaka-importante po dito, lalatag ang mga ebidensya. Diba? Ng prosecution. Solid na ebidensya. Sara may politically devastated dun sa mangyayari na yan. It's alright. Ginawa niya yan 'Di ba? Makasurvive man siya diyan, the good. 'Di ba? Tangkilikin pa rin ng mga Pilipino, good luck sa Pilipinas. 'Di ba? Ang importante, the rule of law at sana magising ang mga Pilipino sa kahibangan, yung sobrang fanaticism. 'Di ba? Is there not a way for both parties to reconcile? We have no desire for conflict. Hayaan nyo na lang. Diba? Just leave it at it is. And then we are simply asking to be heard. Please consider our perspective respectfully and thoughtfully. Thank you. Hindi pala mga initiative of Maisog Croatia chapter. Ito mula ng zero remittance. So nakikiusap sila sa Pangulo na dinggin, pero pinagbabantaan nila ang ating gobyerno. 'Di ba? May lagnat sa utak ang mga taong ito.